tayo sa Mr. Miyagi main branch. Nandito ako ngayon kasama ng ibang some of the staff and nag-i-impake na kami. Actually, ayan, na-impake na yung mga costumes namin, yung ibang costumes. Actually, yung costumes ko nasa bahay na-impake ko na 3 days ago. Sunod-sunod yun, 3 consecutive nights nag-impake ako para ilagay sa kwarto ko pagkasyahin. So, papakita ko rin sa inyo kung paano ginawa kong pagsalansan, kung saan ko nilagay. In the meantime, ito yung mga costumes na ginagamit namin, yung mga, lahat nandyan lang lahat. Para hindi ko alam kung i-transfer ba nila o itatapon nila. So, kaya kinuha ko yung mga costumes ko. And sad to say, this is the last time na mag-stay kami or pupunta kami dito sa Media One Hotel kasi magsasarado na siya for good. Oh no! For some reasons, there are lots of complaints dito sa hotel kasi hotel ito. May mga complaints sa hotel na maingay daw ang Mr. Miyagi, though mas maingay yung ibang establishments. Pero okay lang, ganun talaga ang business. Maybe gusto nilang paupahan to. That's the reason bakit parang gusto nila kaming paalisin. Gagawa sila ng reason na maingay kami. And for some reason din, gumagawa nila sila ng mga alibay na, ayun, pinapatay nila yung aircon, wala kaming aircon. Kaya nakakaloka ang init, mga guests na initan. But it's okay, it's fine kasi alam ko pag may ending, mayroon din beginning. So, I'm really sad. Heavy heart na nararamdaman ko, napakabigat. Kasi isa ako sa mga nagsimula nito. But still, pag may nag-close na door, meron namang ibang mag-open. So, hoping for the best. Sabi nila, bubuksan ng Abu Dhabi, pero hindi tayo sure, hindi rin kami sure. So, hopefully, mabuksan. Pero, a days ago, I really got emotional. The point na naiyak ako kasi, di ba, pinasinimulan namin to, ang lakas-lakas nito eh. At, I believe everything will be fine, will be okay soon. Ayun mga be, and it's been a long time. I really miss you din. Ang tagal ko hindi nag-vlog. Mag-usap tayo regarding that, why I stopped vlogging for about a year. Yeah. So thank you mga be, love you. In 7 years, through thick and thin, you guys are there having fun, enjoying the drinks and the brunch, doing karaoke. Oh my God, this is very heavy for us, but we really want to say thank you from the bottom of our hearts. In behalf of Miyagi's family, with my co-entertainers, this is Reggie saying, thank you so much. We love you so much. We hope that you guys can check us at Mr. Miyagi Studio City. Oh my gosh guys, look at that. Hello mga be, good morning. I just woke up, kagising ko lang and hindi na ako nakapag-video. I didn't have the chance to make a video ng continuation ko doon sa work. Yun, kasi ang dami namin bit-bit. Siyempre, yung mga stocks dun sa restaurants, yung mga things na hindi naman kailangan na itatapon na nila, kinuha na namin. Yung mga gulay, yung mga kung ano-ano kinuha na namin. Ayan, tapos ang dami ko na uwi, tapos ang dami kong bit-bit, so hindi talaga ako makakahawak ng camera para mag-video. Kaya nag-ano ko na binuhat ko na lang yung mga gamit kasi meron akong bag, tapos meron akong malalaking paper bag, dalawa dito, tapos tapos meron akong malaking bote. Yung malaking bote ng alak, inuwi ko. Yung ang tawag doon, vodka, yung malaking vodka. Kasi laki ng katawan ko, ganun malaki talaga. Inuwi ko kasi gagawin kong alikansya. Tapos yun na nga, hindi na ako nakapag-video pag sa bahay nanginginig, yung mga kamay ko nagpaltos na kasi nga sa bigat nung bitbitin ko. Buti na lang may train at nakapag-train kami ni Daniela, pati siya may bitbit din. So I better get ready mga be. See you sa kung saan ako mapagpad mag-vlog, doon ako aabutan, doon ako mag-shoot. Okay, kaya mga be, love you, I miss you. Guess what mga be, andito na ako sa Mr. Miyagi Studio City. Wow! Okay, Congratulations! Ayan na siya.
makita nyo naman, ito yung labas ng Mr. Miyagi's dito sa Studio City, kasi nga hotel din ito. At my back you can see may swimming pool. Bongga, diba? And you can see, ito yung hotel. Andito lang yan sa Arabian Ranch. Andito yung mga radio station. At napakaganda ng Mr. Miyagi's dito. Iba ang atake compared dun sa kabila. Bongga, diba? Oh. A few moments later. Hello mga be, kamusta? Yes, andito na ako sa bahay. I'm so pagod na. Pero okay lang kasi first day ko kanina sa Mr. Miyagi with Mika, and it's really it's really happy, you know. It's really parang nakaka-uplift kasi very, in spite of all the problems that we are facing right now, nakaka-uplift ng energy. Happy kasi kasama ko si Mika for the longest time na hindi kami magkasama, or isang company lang kami pero magkaiba kami ng branch. And yeah, nagsarado na nga yung, sadly nagsarado na nga yung Mr. Miyagi, yung main branch, Video and Hotel, but yung second branch namin sa Studio City is still open, and magkasama kami Mika. And the good thing is kasama rin namin si Pocholo, and kasama rin namin si Pat, tsaka si Little Miyagi kasama namin. So we are still together. Hopefully nabubukas ang Abu Dhabi. Pag nagbukas yun, si Pocholo ang mag-i-in charge, ang hawak ng Abu Dhabi naman, kasi dun siya nagpapagamot. So gagawa tayo ng tsaka. I'm making tea, chamomile tea, bago matulog. And kumain kasi ako ng maraming kanin kanina. Ayun, papakuluan ko dito kasi sa room ko. Kumpleto naman ako ng gamit. Meron wala akong pakuluan, may mini fridge ako, tapos dito yung desktop. So parang kumpleto naman siya, hindi naman boring dito sa kwarto. Anyway, gagawa muna ako ng siya, tapos chikahan tayo. Ito yung moment na gusto kong ikwento sa inyo talaga. Bakit ako nag-stop ng vlogging for 1 year and how many months, ganun. Gawin ko lang yun siya para meron akong iniinom while we are chit-chatting. Ito yung amoy niya, the smell of it, ang fresh. Ayun. Anyway, yun na nga yung story kung bakit ako nag-stop ng vlogging for how many, 1 year and how many months. Kasi nung time ng pandemic, pasulpot-sulpot na lang yung vlogging ko noon. Nakakapag-vlog pa ako nung araw ng pandemya kasi nasa bahay walang gagawin, so nakafocus lang talaga ako sa vlogging. Yun lang yung mata ko, parang vlogging lang. And you know, I started vlogging 2016, mga ganyan, 2016, 2017. So medyo matagal-tagal na rin. So nung panahon nga ng pandemya, wala akong ginagawa kundi mag-vlog kasi wala namang gagawin talaga dahil nasa loob lang naman tayo ng bahay. And that time, kakaproblema na nga kami kasi hindi na kami kumakanta dahil wala nang singing. Ano na lang kami, nasa reception kami. So tinuruan naman kami paano mag-work as a receptionist. So syempre, when you are in the reception, dapat connected, you know how to use computer, Windows, everything. So tinuruan naman kami. So may knowledge naman ako as a receptionist, and may knowledge naman ako when it comes to computer, kung paano gumamit ng mga Windows and yung mga ganun, yung mga basic, yung mga paggawa ng mga menu, pag-laminate, paggawa ng scheduling, ng rota, yung mga ganun, medyo alam ko na yan, pagsagot ng email, pag-response sa mga reviews, and yung mga yung mga reviews, tapos yung mga comment, kasi di ba meron naman grammatically yung grammar na meron naman nagto-correct sa'yo pag mali ang English mo or yung grammar mo. So yun, basically napakadali ng trabaho. Yun na siya, parang
okay naman siya. But the thing is, nung pandemic, nagkaroon ng konting problema. Yung mga sahod namin imbis na 100%, naging 50%. So bumaba yung sweldo. And that time, I have a credit card and loan. And nagkasabit-sabit na kasi nga yung sweldo namin 50% lang. And that time, medyo bumaba yung ano ko, yung self-esteem ko kasi hindi ko, yung condo na binabayaran ko sa SMDC, hindi ko na nabayaran. And ang laki na nahulog ko, hindi ko na natuloy kasi nga sa 50% na salary. And I wasn't able to send money also sa aking asawa. No, alam niyo naman may asawa ako sa South Africa. And hindi rin ako makapagpadala sa mga pamangkin ko or sa kapatid ko pag nanghihingi sila ng tulong sa akin, diba? Usually ganun pag may mga kapatid tayo nanghihingi naman ng tulong sa atin, especially sa atin kung makaka-relate kayo kung kayo ay OFW, diba? And yun na nga, hindi ko na rin nabayaran yung condo, nakuha na ng SMDC. Ang laki ng pera na binayaran ko at hindi ko na rin nakuha yun. Yung loan ko, nakapag-loan ako, pero yung loan ko natapos ko this year lang, natapos ko siya. Pagbalik ko dito ng Dubai, nag-work ako dito sa Mr. Miyagi's. From Mr. Miyagi sa Abu Dhabi, bumalik ako dito kasi bukas na tong branch namin dito sa Dubai. And that time open na ulit ang Dubai kasi wala nang pandemya, wala nang COVID. So yeah, bumalik ako that time, maayos yung sweldo namin. Bumalik naman yung hindi 100% pero bumalik yung sweldo ko na 80%. So ang sweldo ko now naka 80% pa din. So at least okay na. So nabayaran ko ng buo, nabayaran ko ng paunti-unti yung loan ko. So ang binayaran ko is like 42,000 dirhams. So nabayaran ko siya lahat. The thing, yung credit card ko ang hindi ko pa nababayaran. May natira pang 2,000 na lang siguro. Mga ganyan, mga 3,000 plus pala. Mga almost 4,000, mga 3,800 yung dapat kong bayaran pang natitira. So hindi ko nga siya mabayaran kasi yung SIM card ko naka-block. Kasi nga yung asawa ko ginagamit niya yung SIM card nakapangalan sa akin. So na nag-data siya, hindi niya nabayaran. So meron 2,500 dirhams na dapat bayaran. And kailangan kong bayaran yun para ma-open yung SIM card ko. So paano ko babayaran kung wala pa rin pera? So okay na yun sa akin kasi yung 3,800 madali na sa akin yan. Ang tanging problema lang ngayon, yun nga, yung hindi kami nabibigyan ng sahod. Siguro isang taon na. Dati ang sahod namin late lang, late 5 days, late 1 week, naging 5 days, tapos naging 1 week, tapos naging 3 weeks, tapos naging 1 month na. Eto na, simula last year, natitiis pa namin yung isang linggo, 2 linggo, 3 linggo natitiis pa namin yan. Pero naging malala na itong taon na ito, this year, simula January, simula last year lang, October, last year, like June, July, August, September, October, November, December, last year, up to now, September na ngayon. Isang taon na lagpas na ng isang taon na ang sahod namin hindi nabibigay. Ano na, etong September 10, bali 4 months na yung sweldo namin hindi lumalabas, hindi kami nabibigyan. So natatakot din ako, baka ma-kick out ako dito sa aking tinitirahan dahil 2 months na rin akong delayed sa bayan, hindi na ako nakapagbayad. That's why ang dami-daming problema. Yung sahod namin, wala kaming pera, hindi na ako makabili ng kung anong gusto kong bilihin. Alam niyo ako, mabili ako ng damit, sapatos, mga buhok, di ba? Nakita niyo naman yung mga gamit ko. Partition na maliit lang to pero ang dami kong gamit. So yun, nag-stop ako mag-vlog. Dahil siguro nalamon na ako ng sistema ng depression, nadidepress ako. Nagkaroon ako ng anxiety.
Dahil, syempre, sino hindi mag-iisip na hindi dumarating yung sweldo mo, 2 buwan, 3 buwan. And, bukod sa nagkaroon ako ng anxiety, na-trigger yung aking high blood pressure dahil high blood ako eh. So, lumabas yung high blood pressure ko dahil sa stress ko, dahil sa anxiety. Ayun. Tapos parang, ayun, dahil sa anxiety, hindi ka makakatulog. Syempre, cause na yan ng pagtaba, kakain ka. Diba? Ang gusto mo, tataba ka ulit. Lumalaki ako, tumataba ako. Yun yung dahilan, ba't ako nag-stop ng vlogging. Kasi parang, I'm so depressed. Parang instead na mag-vlog ako, nawawala yung focus ko sa paggawa ng video, ng content. Nawawala yung focus ko, yung isip ko na ito yung content ko next week, kailangan kong isulat, ito yung sa susunod na week, ganon. O pupunta ako sa isang restaurant, mag-vlog ako, kakain ako, pupunta ako ng salon, magpapa-foods pa ako, magpapamassage ako. Dapat ganon yung scheduling ko for vlogging. As a content creator, mahirap din namang mag-isip every week kung ano yung gagawin mo, nagpapanood mo sa mga manonood sa inyo mga be. Kaya na-depress ako, nagkaroon ng anxiety, na high blood ako, lahat na lang. Pero malakas yung loob kasi pinapalakas ni Lord yung loob ko. Siya yung nagiging sandalan ko. Pag nalulungkot ako, mag-isa lang ako nakahiga dito, naisip ko asawa ko, naisip ko family ko. Parang gusto kong umiyak, pero pag iniisip ko si Lord, sabi ko, Lord, bigyan niyo pa ako ng lakas ng loob, ng tibay ng kalooban, ng guts para makapag-intay pa ng sweldo kahit 4 na buwan pa, hintay na lang natin. Kasi kahit na ganun ang company namin, mahal ko ang Forefront. I really love Forefront facilities. I really love Alex and I really love Princess and the kids. Mahal ko sila kasi nagbago yung buhay ko simula na dumating ang Forefront. Parang ayaw matapos ng problema, pero ganun pa man, dahil nga ako mahal ko si Lord, siya yung nagiging lakas ng loob ko. Sa kanya ako kumukuha ng lakas ng loob, ng kapangyarihan, ng power para makatayo ako at makalaban ng patas sa buhay. Kasi alam mo, hindi madali ang buhay, be. Hindi madali, masarap mabuhay, pero hindi masarap mabuhay ng may ganitong iniisip, may ganitong problema, may sakit ka, gano'n. Pero pilit ko pa rin itinatayo yung sarili ko. Kasi alam ko, andyan si Lord sa likod ko, ginagabayan ako, na anytime pag tumumba ako, pwede niya ako saluhin. Yun na lang ang nagiging lakas ko ngayon. Kaya din ako nakipag-usap sa inyo kasi it's been a long time na hindi rin naman tayo nagkita-kita or hindi nyo ako napanood. So I think this is the right time na malaman nyo na rin bakit nandun ako nag-stop. Hopefully magdiridiretso tong pagbablog ko at mapanood nyo ulit ako kahit na ilan lang kayong nanonood sa akin. I really treasure you guys and salamat sa panonood at sa pagtapos ng video. Salamat. Yan. And lastly, bakit din ako nag-stop mag-vlog? Dahil nga bumababa yung aking watch hour views. So nung bumaba ang watch hour views ko, nawala yung ads ko, na demonetize ako. And that's the reason ba't din ako tinamad na mag-vlog. Tapos dagdagan mo pa ng problema. So syempre, sinong hindi tatama rin talaga. Ngayon, siguro parang kung hindi ako ma-monetize, hindi ako kikita sa YouTube, okay lang naman. Ang sa akin lang, ang saga ng akin, may nakikita nyo kung ano yung buhay dito sa Dubai, nakikita nyo kung ano yung buhay meron ako dito. Pinapakita ko sa tao na hindi madaling maging OFW, na akala ng iba, we are very famous, we are very rich, marami kami pera, nakakain namin yan ang gusto namin kainin. We have a lavish life here in Dubai. No, it's not. Mali po kayo. Napakahirap. Kaya pag nag-iisa ka lang dito sa Dubai, sa abroad, as an OFW, si Lord lang ang magiging kachokaran mo, kadikit mo, tulad ko. So I think that's it. I've said too much, alam nyo na. That's the reason, mga bebe. Okay, so mga be, tatapusin ko na tong tsa ako at i-enjoy ko na yung nanonood ako ng home makeover ni Kai Pennington. Isa yan sa mga paborito kong panoorin aside from
iba pang mga vlogs na mga kasama ko sa trabaho, si Vice, yan, sila Tekla, Donekla in Tandem, si Tetay, Bex Battalion, mga nakasama ko rin sa trabaho. So pinapanood ko yan everyday. Suporta na rin sa mga kapatid ko. At yung isang katrabaho ko din na nasa Drag Race Philippines Season 3, si John Fideliaga, si Bayi, kasama namin yan sa Philippines nung kumakanta kami sa Parliament Bar kay Kuya Dale. Congratulations congratulations by John Fideliaga. Hindi man ikaw nakasungkit ng corona, but still ikaw pa rin ang queen namin. Ikaw pa rin ang queen namin ni Tabi. Oo. Mula kay Tabi tsaka sa akin, gusto namin ipabot sa iyo congratulations and we love you so much. Thank you for watching the vlog. Thank you sa mga nakaabot dito sa part na to. Maraming salamat at nakinig kayo, tinapos nyo. And yeah, if you like the video, please hit the thumbs up. Tapos hindi pa naman kayo subscriber, di pa kayo member ng Bebe Squad, please subscribe to my channel and don't forget to hit the notification bell. Ganun, para updated kayo sa mga videos pa na maipopost ko, kung maipopost pa ako susunod. Yeah. So cheers mga be. Good night. Always remember, life is better when we stick together. Bye-bye mga be. Keep praying. Always pray mga be, ha? Lagi nyong tawagin si Lord pag may nararamdaman kayo o meron kayong problema. Okay? Ipakilala nyo si Lord sa mga bata.